Ano naman yung hiling mo for Valentine's Day? Yung gusto mong matanggap for Valentine's? Pera po. Pera, bakit? Kailangan ko po ng pera ngayon. Ayaw, Anong gusto mong regalo ngayong Valentine's Day? Pera na lang po. Dahil? Ako na lang po bahala kung anong bibilin ko. Pera. Dahil, wala. Gusto ko lang i-pamper ang sarili ko. Practical ba Yeah, practical. Yung pera kasi makakapagbigay sa iyo ng ng freedom and flexibility kung saan mo gustong paggamitan yung pera. Hindi ibig sabihin na mababa ng presyo ng bilihin. Ang ibig sabihin lang naman yan is bumabagal yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Tila iba na ang nais ng mga Pinoy. Pera. Base kasi sa resulta ng survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS, lumabas na nasa 16% ng mga Pinoy pera ang nais matanggap ngayong Valentine's. Chocolates, flowers, jewelry, date. Ilan lamang yan sa tipikal na ibinibigay ng kanilang mga mahal sa buhay tuwing araw ng mga puso. At ngayong nalalapit na nga ang Valentine's Day, tila iba na ang nais ng mga Pinoy. Pera. Base kasi sa resulta ng survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS, lumabas na nasa 16% ng mga Pinoy pera ang nais matanggap ngayong Valentine's. It boils down, MJ, dun sa issue ng practicality. Kasi alam mo, pagka ikaw ay nagbigay ng pera instead of pag-ibig o regalo, bigyan na lang natin ng distinction in terms of cash versus non-cash gift. Dalawang uri kasi yan eh. Yung pera kasi makakapagbigay sa iyo ng freedom and flexibility kung saan mo gustong paggamitan yung pera. Kung iisipin, mas praktikal nga naman ang pera, lalo na sa panahon ngayon na tumataas ang bilihin. Nakikita rin ni Dr. Michael Batu, isang economist, na may kinalaman dito ang mataas na inflation rate ng bansa noong mga nakaraang buwan. Nanggaling tayo sa mataas na rate of inflation itong nagdaang taon, ano? At alam naman natin na ang rate of inflation kasi cumulative yan eh. Hindi ibig sabihin na yung inflation ngayon pasok na sa target ng Bangko Sentral na within 2 to 4%. Hindi ibig sabihin na mababa ng presyo ng bilihin. Ang ibig sabihin lang naman yan is bumabagal yung pagtaas ng presyo ng bilihin. So, Kaya naman tinanong din ng SMNI ang taong bayan kung ano nga ba ang gusto nilang matanggap sa nalalapit na araw ng mga puso. ano naman yung hiling mo for Valentine's Day? Yung gusto mong matanggap for Valentine's? Pera po. Pera, bakit? Kailangan ko po ng pera ngayon. Ayaw, Anong gusto mong regalo ngayong Valentine's Day? Pera na lang po. Dahil? Ako na lang po bahala kung anong bibilin ko. Pera. Dahil? Dahil, wala. Gusto ko lang i-pamper ang sarili ko. Practical ba Yeah, practical. yung resulta ng survey na ito reflects what is happening on the ground sa ating mga kababayan. This is a snapshot of what is happening during yung time na isinagawa yung survey. Yan yung snapshot na yan, yung time na yan, mataas ang rate of inflation, di ba? Kasi although February bumaba na siya, pero nung nagdaang buwan, nanggaling tayo sa mataas na rate of inflation. Ano? Samantala, base sa resulta ng survey kung ano ang nais matanggap ng mga Pinoy sa darating na Valentine's Day, pumapangalawa naman ang love and companionship na may 11%, sumunod naman ang flowers na may 10%, apparel na may 9%, at any gift from the heart na may 5%.